para po sa first quarter. Ang bukod po sa una po, nakikita natin ito ay nangyari ng nakaraan, pero sa classroom lang po. Ito po yung unang pagkakataon na tayo muli nagsama-sama, muli nagkita at muli nagkapatian para po sa pagkumustahan ng mga magulang at ng ating mga guro para sa kanilang mga estudyante. Sa pagsisimula po ng ating platitude ngayon, sa inyong banal na pagbuhay, gabayan niyo po kami sa aming mga pagpapasya, talakayan at plano para sa ikaunlad ng aming paaralan. Assistant Principal kay Sonaris Gonzales, at nandito din po ang Assistant Principal for Junior High School, at nakita ko po si Ma'am Eunice. Nandito po ang aming mga head teachers, ang mga guro, at higit sa lahat, nandito rin po ang ating school PTA officers. Nandito po ang nandito po sila sa gilid. At higit sa lahat, sa inyo po mahal namin mga magulang, isang maulan at magandang hapon po sa ating lahat. Sa hindi naman po dyan, una sa lahat po, hindi kami ng paumanhin. So nakita po namin yung ganito yung sitwasyon natin dahil sa hindi inaasahang pagulan. So, hindi po namin nakalain na lalakas ang ulan. Supposed to be talaga po wala nakarening mga upuan. Talaga po nandito lang dapat tayo sa teachers. At ito po kasi nagkataon naman po na kasabay na mayroong training po ang mga school heads ng East and South District ngayon sa taas. Meron pong SIP crafting. So, kaya pasensya po, humihingi po kami sa inyo ng pangunawa. At alam ko naman po na may intindihan nyo ang pangunawa ng Pedro Domingo na Senior Memorial National High School. So, ito naman po ay hindi magtatagal, no? So, salamat po sa inyong suporta. Salamat po, sa walang hanggang pagmamahal sa aming paaralan, sa aming paaralan. At alam ko na kayo at ang inyong mga anak at kasama ang lahat ng kagawahan, ano man po ang mapag-usapan natin para sa ikaunlad ng Pedro Domingo na Senior Memorial High School ay kasama po natin kayo. So muli po, isang magandang hapon sa ating lahat, and God bless us all. ang ating po attendance ay kukunin lang po namin sa bawat classroom for grade 11. Wala po grade 7 hanggang grade 12. So, ngayon po, marinig po sana natin ang mensahe na sa ating mga principal. Kaya na po siya po ay busy na itong binanggit din ng Jane kanina. Sila po ay kasalukuyang may training. Dito rin po sa school. Nasa conference po sila para po sa school improvement plan po. So, tuloy-tuloy po tayo. Para po may bigay po sa atin ang minutes ng meeting o nakaraan po ng mga PTA. So, palagpakan po natin ang mga PTA Secretary, Teacher 3, Ma'am Christine Joy, as PIM. So, nangyari po yung meeting noong August 14 sa Social Hall with the SPTA and HRPTA Presidents and Representatives per section. So, ang agenda po last time was one-year weekend celebration, oath-taking ceremony of HRPTA and SPTA officers, quarterly meeting, and the general meeting for overall
alam naman natin talaga yung iba, meron po tayong mga tinatawag na ng mga nakaraang taon po. Ang ating po iba ay naliliit po ng uwi. Meron po kami catch-up Friday. Diba? Alam po natin yun. Meron pa po tinatawag tayong yung mga intervention, meaning intervention. Lahat po natin ay na-reveal into araw reading program. No? Katulad nga po na nasabi ko, ito po ay isa ng batas. Okay po, after Republic Act number 12028. Hindi na po matatagalin para makapunta na tayo sa bawat mo. Ikinagagala ko po at ipinagmamalaki, ipinakilala sa inyo ang ating mga aral teachers. Sila po ang ating mga bayani na tumanggap ng hamon para magturo ng aral program. Okay po? Tinatawag ko po si Ma'am Pinky Del Valle. Pupunta po dito sa unahan. Ma'am Pinky. Okay po? Si Ma'am Paz Manila. Maria Paz Manila po. Okay. Kasi niyo po tatlo. Yan po ay kinuha kong pictures kung kami nagsiseminar. Eto po ating mga aral teachers ay nag-attend po ng seminar last week. Okay. Si Ma'am Tata or si Ma'am Tats or Roman. Si Ma'am Laura Estopona.
At bago pa man po kami pakilala ni Ma'am Mia, kami po ay nagdaan muna sa malawakang training na nakaraang linggo po sa Seasons Hotel. Po, hindi po kami pwede magturo ng aral pag wala po kami dinaluhang pagsasanay. Po, so tuloy-tuloy po tayo. Second agenda po natin ay tungkol po sa school handbook na ibibigay po naman sa atin ng ating guidance counselor 2, Ma'am Yeva Guyo. Andy, magandang hapon po sa inyo lahat. Maraming salamat po at nakarating po kayo dito sa ating school kahit maulan, okay? So, sisimulan ko na po. Ang ating pong school handbook, ito po yung nakalagay dito, yung ating mga rules and regulations ng school na dapat po sundin at gawin ng mga anak po natin, anak po ninyo, ng ating mga mag-aaral. Okay po? So, ang mga patakaran at alintuntunin ng ating school. Ang isang paaralan po ay may kanya-kanya mga alintuntunin upang mapanatili ang kaayusan at disiplina ng mga mag-aaral at upang makapagbigay ng tamang aksyon sa anumang paglabag ng mga mag-aaral sa mga di inaasahang gawin, kilos at pag-uugali. Marami po itong laman, itong handbook natin. Pero summarize ko na lang po, summary na lang yung ibibigay ko sa inyo at yung mga importanteng bagay po. At yung mga napapansin po namin na hindi na po nasusunod na mga mag-aaral. Okay po? Ang tamang kasuotan. Pag Monday, ang tamang kasuotan ay ang school uniform. Ulitin ko po, school uniform po ang dapat suotin pag Monday. Okay po? So, Tuesday hanggang Friday, pinapayagan na rin po sila gumamit o magsuot ng kanilang PE uniform. Pag sinabi po school uniform, blouse sa babae, skirt sa babae. Okay? Sa lalaki naman po, yung polo at brown na pantalon. Ang PE uniform po, yung maroon at yung t-shirt na pang-PE. Please lang po, huwag niyong pasuotin o payagan ng inyong mga anak na magsuot ng decolor. Decolor na damit. Lalong-lalo na po ang kulay itim. Please po, bago po umalis sa inyong mga estudyante, mga anak sa bahay, pakitingin naman po kung maayos ang itsura nila. Maluwang na pantalon, hindi po yun yung school uniform natin. Okay po? Palagi ang pagliban sa klase. Okay? Ang mag-aaral na lumiban sa klase ay kinakailangan magdala ng sulat mula sa magulang. Huwag niyo pong hayaan na umabsent lang po ang mga anak niyo nang walang dahilan at wala man lang paabiso sa teacher, sa mga guro. Okay po? Responsibilidad po natin yan bilang magulang na ipagbigay alam kung bakit absent ang ating mga anak. Palagihang pagpasok ng huli sa klase. Marami po araw-araw late na pumapasok. Ano po ang dahilan? Bakit po late? Alam niyo po, tinatanong namin, bakit ka late? Bakit ka late?
Responsibilidad po natin ng magulang at ng ating mag-aaral na gumising ng maaga at pumasok ng maaga. Ang time po natin pag Monday ay 7 o'clock. So before 7 o'clock, nandito na po dahil may flag ceremony tayo. Tuesday hanggang Friday, 7:30. Siyempre po, before 7:30, na dapat po ay nasa kanya-kanya ng classroom ang ating mga anak. Okay po? Huwag niyo pong hayaan na matulog sila hanggang gusto nila samantalang may pasok naman sila. At huwag niyo rin pong hayaan na umabsent sila hanggang gusto nila samantalang kaya naman nila pumasok. Okay po? So, unang 3 beses na huli ang mag-aaral sa klase, ipapatawag po ang magulang. Pag palagi po late, ipapatawag na po ang magulang. Kaya huwag po kayong magtataka, bakit po kayo tatawagin? Dahil po, laging late, laging absent ang inyong mga anak. Ito, pagsuot ng hikaw sa mga kalalakihan, pagkukulay ng buhok, at hindi angkop sa napagkasunduan. Sa totoo lang po, maraming long hair na kaming nakikita. Pakiayos po ang itsura ng ating mga anak. Please po, estudyante pa lang po sila, hindi pa po sila magtatrabaho. At matuto po sumunod sa patakaran ng school. Okay? Paglabag, pangalawa, pangatlo, dapat po talaga mag-community service. Pero pinakausap pa rin hanggang sa makaintindi at hindi na uulitin. Okay po? Sa kategorya 1 po yung mga sinabi ko. Kategorya 2, yung grade threat. Pag bitaw ng mga seryosong pananakot. Bullying. Pagdala ng vape or sigarilyo. Paggamit ng cellphone during classes hour. Pakikipag-away, vandalismo, pagmumura, pananakit. Yun po yung mga nasa category 2. Bullying po, may batas na po tayo, paulit-ulit kung sinasabi sa mga bata, may batas na sa ang Anti-Bullying Act. Okay po, pagsabihan po natin ang ating mga anak na nandito po sila sa paaralan upang matuto, upang mag-aral. Hindi po upang makipag-away at mambuli ng kapwa, ng klase. Okay? Grade threat. Huwag pong magbibitaw ng mga salitang pananakot. Halimbawa po, mamaya ka lang sa labas. Sa labasan ka lang. Grade threat po yun, threat po yun. Tinatakot po po yung kapwa mo, classmate mo. At kapag may nangyari doon sa estudyante yun, sino ang sisitahin? Siyempre po, yung nagbitaw ng mga salitang pananakot. Cellphone. May pitong pinagbabawal ang paggamit ng cellphone sa oras ng klase. Ino-confiscate po yan ng teacher, dinadala sa akin, at gusto ko pong ipagbigay lang sa inyo. Ang kukuha po niyan ay kayo po, magulang, guardian. Pag na-confiscate po ang cellphone ng mga anak nyo, hindi ko po ibibigay sa inyong anak, kundi kayo po ang pupunta sa school, sa guidance office, o sa advisor, para kayo po
sabihin doon, may jurisdiction pa po ang school natin mula po doon sa tulay hanggang doon po sa medalya. Doon pa po, hanggang doon po ang jurisdiction ng ating school. Halimbawa po, may nakita kami o sino sa amin sa school personnel, teachers, empleyado, lalo na po ang principal. Ang principal po natin ay napakasipag. Umiikot po yan hanggang labas. Pag may nakita po naninigarilyo o may hawak ng yosi o vape, i-report po yan sa magulang. Kung 3 beses na po ginawa yan, pwede na po maghanap ng school na papalilipatan. Yun po. Kasi po, pinagsabihan na, unang beses, pangalawang beses, pinagsabihan na, pinangatluhan pa. Yung iba, may baon pa sa school, sa bar. Yung iba, sa CR, nagre-vape, naninigarilyo. Please po, bukod sa nakakasama ng kalusugan, mga estudyante, mga bata, hindi pa po dapat naninigarilyo. Kung legal na po ang inyong anak na naninigarilyo, doon po sa bahay nyo, pwede. Huwag po dito sa vicinity ng school. Mahigpit po yan na ipinagbabawal. Okay po? Skate, cutting class. Pagsabihan po ang ating mga mag-aaral na pag nagpaalam sa teacher, isa-isa lang, jijingle halimbawa. Hindi yung ang dami nila, 4-4, 5-5, tapos babalik after 30 minutes. Saka babalik. Cutting class na po yun. Skate na po yun. Kami po ay nandito para disiplinahin lang po yung inyong mga anak. Huwag po kayong magagalit sa amin. Okay po? Yun po ay nasa mga kategorya 2. Pagsusugal. Additional po. Pati po alak. Mahigpit po yung pinagbabawal ang pagdadala ng alak at ganoon din po pagpasok na nakainom. Pagsusugal po. Yung pustahan. Mahigpit po yan ay pinagbabawal. Kung sobra-sobra ang pera ng ang baon ng anak nyo at pinagsusugal lang, bawasan nyo po. Okay? Pagdadala ng kutsilyo, pitsakorno, ice pick, mahigpit po rin yan ay pinagbabawal. Yan po ay nasa kategory 2. Okay po? Pagsali o pagsabi sa mga gang o fraternity. Menor de edad pa po yung mga anak nyo, hindi po pwede, wala pong legal sa school na pinapayagan na ang bata ay sumali sa mga fraternity o gang. Pag napatunayan po yan, automatic po yan ay advice to transfer out. Hindi po kick out, advice to transfer sa ibang school. Okay po? Serious physical injury, syempre po, ito na yung grabe na pananakit, halimbawa, dugo-dugo na, sinapak ng todo, dahil may hawak na pitsakorno. So, nakailangan na po ang medical legal, nasa category 3 po yan. Okay po? So, yun lang po yung mga medyo napapansin namin na dapat pagtuunan ng pansin. Siguro po, nababalitaan niyo yung mga bullying sa TV. Sana po ay hindi nangyayari dito sa ating school. Okay po? Ang disciplinary action na advice transfer
transfer ay ipapataw ka agad sa category 3. Okay po? So maraming salamat po. Magandang hapon po. Palakpakan natin si Sir Jesse T. Echevarri. Gandang hapon po. Maririnig ko ba dyan sa likod? Maririnig. So, susukan ko lang po yung nabanggit ng Ma'am Miega tungkol sa security natin dito sa eskwelahan. Simula po last week, gumagamit na po kami ng metal detector. Kaya medyo nakakaabala tayo konti sa gate. Pero sa Lunes, medyo bibilis na po. Kaya ayudahan natin ng kaunti. So, konti pasensya lang po sa ating mga estudyante nakapagpapasok. So, obligado po doon yung mga bata dadaan. Pagpapasok sila sa umaga, gayon din sa hapon. Kung ayaw nilang gamitan ng metal detector sa hapon, huwag na silang lumabas para sa umaga lang po. Okay po? Then, ang patakaran po natin, pwede po kayo maghatid ng estudyante sa umaga hanggang 6:45 lang po. Maliwanag po sa lahat para hindi tayo maabala sa trapiko. 6:45, papayagan po kayo maghatid ng estudyante sa loob ng eskwelahan. After 6:45 po, wag na po kayo magpakasakali, iparada nyo na po ng tama doon sa tamang babaan para hindi rin tayo maabala doon sa ating gate. Pero kung ang anak ninyo o ang ihatid ninyo ay may disability, may walang kakayahan, papayagan po naman yun, hihingi na kayo sa kanilang advisor na sila ay walang kakayahan maglakad ng malayo o talagang yung buntis na paanakin na hindi naman o yung delikado na sa kanila yung maglakad. Hihingi lang po ng index card sa advisor, ipapakita po sa kwarta. Pero implemental detector din po. Hindi na lang po mababasa sa sasakyan. Naintindihan po yun, maliwanag po. Okay po. Then ang huling paalala po sa inyo ay tungkol sa pagkakansila ng klase. Kung typhoon po o tropical cyclone, pag red o orange warning, automatic po yun, wala nang pasok. Huwag na kayo maghintay na kung ano-ano bang anunsyo. Pag nakita nyo at legit naman yung source ninyo, mag-ingat din po kasi minsan hindi siya legit, ano lang siya, fake news. Basta red or orange, automatic po, kansilado na ang klase. Kapag pag bagyo naman po, pag signal number 1, elementary po, automatic walang pasok. Ang junior high school at senior high school may pasok pa po. Pag signal number 2, automatic, walang pasok ang junior high school. Hanggang junior high school lang po. Pag signal number 3, automatic, pati senior high school, walang pasok. Ngayon, sa inyo pong lugar ay malakas ang ulan, walang signal, walang warning, walang kulay. Kayo na po ang mag-decide kung delikado para sa inyong mga anak ang pumasok, huwag na po ninyong papasukin. Huwag na po ninyong isisi kung kani-kanino, kay mayor, sa eskwelahan, ay walang announcement, bahag na dito sa amin. Kayo na po yung mag-decide. Ang inyong mga anak dahil walang announcement. Kasi minsan din, dyan lang sa parte na yan, malakas ang ulan, o yung lugar ninyo ay bahain talaga, dito naman sa medyo magandang lugar ay hindi baha. So, sa mga ganong sitwasyon, kayo na po yung mag-decide. Maliwanag po tayo doon. Kung yellow warning po, doon tayo maghihintay ng announcement. Pag yellow po. So may color coding din po tayo. Pag yellow, doon tayo maghihintay ng announcement kung may pasok o wala. Kasi discretion po yon ng local chief executive. Pwede rin kami magdeklara. Maliwanag po ha, kayo na po ang mag-decide sa kaligtasan ng inyong mga anak. Kahit wala pong signal, kahit walang color warning, kung sa tingin ninyo ay delikado, huwag na po ninyong papasukin. Intindihan po, message na lang yung teacher, o kung pagpasok ng bata sabihin po, kasi po ay baka sa amin. Magpaliwanag ko lang.
May tanong pa po. May tanong. Sa uniform, kapag hindi po kasi naka-uniform yung bata, ay sa gate po namin pinapahintay, then sa library po muna sila magkaklase. Ngayon, kung wala talagang uniform, walang uniform yung bata dahil may nangyari sa inyo, mga halimbawa, talaga hindi natuyo yung damit, o nasunog habang pagmamansya, yun hindi, malamang laging dahilan ng mga bata eh. Nasunog habang pinamansya, hindi po natuyo. So kung kayo po, bigyan nyo lang ng letter yung anak ninyo ng tunay na dahilan para papasukin ng gwardya. Permado po dapat ninyo. At yung kanyang letter, good for 1 day lang yun. Kung talagang kinabukasan na hindi pa rin pwede, gagawa po kayo ng panibago. Kasi kukolektahin namin yun, ipapakita namin pagdating ng ganitong assembly kung tunay nga ba yung pinapakita ng mga bata. O gawa-gawa lang nila. Pero, ang uniform dapat, ang suot nila ay yung presentable. Puting damit at slacks pa rin. Hindi pwede kahit anong kulay. Pero kung nasubugan, at ay magagawa ko ano yung available. Pero may galing pong sulat. May sulat po galing sa inyo para nakakaintindihan tayo. Maliwanag po, pwede po naman silang pumasok. Basta may valid na reason na ina-acknowledge po ng magulang. May tanong pa po. So kung wala po, maraming salamat po. School Operations, Head Teacher 6, Ma'am Mary Jane S. Tagohoy. Thank you, Sir Randy. So muli po, isang magandang hapon po sa aming pinakamamahal na Principal Sir Jesse T. Givari. At muli po sa ating lahat. Isang malakas na palakpak nga po. Okay, thank you. So, mabilisan lamang po. So ngayon po, September 25, 26, and 27, ay gaganapin po ang intramurals, school intramurals ng Pedro T. Minjona. So lahat po ng ating mga anak dito ay kasali. No? So, ang hinihiling ko lamang po siguro yung pangunawa ng mga magulang at baka po ang inyong mga anak ay medyo mali ng practice. Alamin po natin kung hanggang anong oras po sila. Pero hanggang maaari po, ang practice lamang po namin ay hanggang 5 or hanggang 5:30 kung kami po ipapayagan ng aming school principal na mag-exceed ng 5:30. No? So, isa po sa mga activity na gaganapin po sa intramurals ay yung Color Fun Run. So, ito po Color Fun Run ay activity po na kasama po kayo. Ito po ay para sa PTA. Bakit po may kasama PTA? Nag-usap po kami ni President, ang Color Fun Run po ay hiningi nila na gawin ng PTA. Sila po o kayo po ang mangunguna. Bakit po? Kasi dito po ay makakakalap tayo ng pondo na mag-i-invite po tayo sa labas na sasali doon sa Color Fun Run para po tumakbo. Pero yung kikitain po natin dito o ibibigay sa atin ng mga sponsors, yan po ay magiging bahagi ng PTA project. At yung project po na inihayin ng PTA, yun po yung doon po sa may gate, kasi napansin daw po nila na kapag maghahatid sila o papasok ang mga bata at umuulan, nababasa ang inyong mga anak. So gusto po nilang magkaroon ng covered pathwalk po doon or pathwalk, kahit na kasi medyo lubog po yung ito. So sana po, tulungan nyo kami, magtulungan po tayo, at ito naman po ay para sa atin, para sa inyong mga anak. So maaasahan ko po ba ang suporta ng bawat isa? Okay po ba? Okay, maraming salamat po. So ito po, ang mangyayari, magtutulungan tayo. Kayo po ang bahalang mag-invite sa labas, kami po ang bahala dito sa loob. At ano man po yung pitahin natin dito para po sa PTA. So yun lamang po, at muli po isang magandang hapon sa ating lahat. Maraming salamat po sa inyo walang sawang support. Ating po PTA President, Sir Ernest E. Ebola. Ako sa inyong lahat, ako ang manang presidente nitong PDM.
meron lang ako sa inyo ipapaliwanag ng mga parents kung kayo ay makikinig sa akin. Tayo ay mayroong fundraising para sa ating project na proposal. Magpapagawa tayo kung magkakaroon tayo ng magandang koleksyon. Kapagawa tayo ng pathway doon sa may entrance. Kasi mayroong nababasa ang mga bata pag malakas ang ulan. Kung meron silang pan doon na tinatawag na pathway na parang kumbaga sa pani kanilang mga paa, sa mataas na konting simento. At saka may proposal pa din na magkakaroon tayo ng walkway na yung may bubong mula dito sa grade 7 hanggang doon sa grade 12. Para kung umulan, hindi sila mababasa papunta doon sa entrance, sa gate. Yun naman proposal na yun ay sa December pa. Aayusin pa namin kung magkano ang magiging ticket na raffle. Yun naman ay may premyo. Kaya lang hindi pa namin ipako sa inyo pag mimitingan pa namin. Para naman yung mga bata pag uwi, hindi naman pasaywan nila sapatos at marunong sila makakauwi ng ayos. Basta yun naman idandahan lang naman, hindi naman natin piniglain. Kasi pag binigla natin yan, wala naman tayong pundo. Kaya nga tayo magkaparapol para magkapundo ng konti. Hindi naman malaki. Yun lang ang ating paliwanag sa inyo at pag-usap. Sana lahat tayong mga magulang magtulungan tayo para sa ating maliit na project. Maraming salamat sa inyo. Mga anak, so ang closing remarks po ay nasa class advisor. So meron pa pong panibagong dagdag po na bibigay ko sa inyo. So tayo po ay pupunta na po sa ating mga classroom. Na po, ingat lang po, namabasa na muna, bawal po mag-isagit. Maraming salamat po sa inyong pagdating at sa muling pagsama-sama natin. Magandang hapon po sa lahat.